Eto yung sagot niya mga kababayan nung natanong siya about dun sa sa hindi niya pagsipot sa NBI mga kababayan. Kasi ang sabi dito, Vice President Sara Duterte says she will attend the next House hearing on the alleged fund misuse of the Office of the Vice President and DepEd, which she previously led to a company resource person from the OVP. They really feel safe here and medyo kumalma na sila. Pag naandiyan ako, yan yung sabi nitong si Sara. So ngayon, pakinggan po natin to. Yes, oo. Nag-express kasi yung isa, dalawa, tatlo. Nag-express yung tatlong mga resource persons from the Office of the Vice President that they really feel safer and medyo kumakalma sila kung nandiyan ako. Ang worry ko lang is right now, wala na kasi kaming Chief of Staff, affected din yung Assistant Chief of Staff ng office. So ako na lang talaga yung naiwan sa opisina to do everything. And meron ding mga year-end activities ang office. Meron din kaming mga Thanksgiving activities. Meron kaming budget utilization review dahil merong mga budget na kapag hindi nagamit, naglalapse yan by December 31, as well as yung planning January 1, kasi bago na yung budget by January 1. And kung nakikita nyo, December na bukas, so we have just 1 month to do all those things. So, yun lang naman yung problem ko. Ay putol, wait lang. Hanapin natin yung ano. Meron ako dito mga kababayan. Saglit lang Ayan, ito mga kababayan. Ito ata yun. Pakinggan natin. Bigla na lang may nangyayari ng mga... Yan, ito. Sorry sa delay. Ito na. I'll have to run my schedule day by day kasi nagbabago siya ngayon araw-araw dahil bigla na lang may nangyayari ng mga bagay kaya hindi ko magawa yung schedule ko ng malayo pa. So sinasabi niya dito mga kababayan, hindi siya sigurado. Kasi nga, yung daw kanyang schedule is nagbabago-bago, paiba-iba mga kababayan. Kaya minsan may mga dumadating na problema na hindi inaasahan mga kababayan na nagiging dahilan para hindi siya makapunta sa mga patawag nitong Kamara and then sa patawag nitong NBI. So ngayon, pakinggan natin kung pupunta ba siya or hindi. 11 ata yun mga kababayan. So we do it day by day sa ngayon, yung schedule. So hindi ko pa masagot kung pupunta ako sa December 11. Nako! Ang isang consideration dyan ay sinusunod ko kung ano yung mga sinasabi ng lawyers sa ngayon. So, ano yung sasabihin or ano yung advice ng lawyers, yun yung gagawin ko. O asahan nyo na. Asahan nyo na mga kababayan na baka hindi na pupunta talaga etong si Sara sa patawag ng NBI. Kasi nga, hindi niya na daw sigurado kung makakapunta pa siya or hindi. Dahil unang-una, yung kanyang schedule mga kababayan, maano na, kumbaga gipit na sa schedule, kumbaga puno na mga kababayan. And then sinusunod din daw niya yung mga payo ng kanyang abogado. So pag sinabi ng kanyang abogado na wag kang pumunta, hindi na siya pupunta. At yung abogado na lamang po niya yung papupuntahin niya. So ngayon mga kababayan, ito kasi yung pinupunto natin dyan. Pagkatapos niyang pagtawanan, ano po yung imbitasyon ng NBI, pagkatapos nilang pagtawanan mga kababayan, kasi wala naman daw, parang sinasabi nila, wala naman daw halaga kasi wala naman daw nakikitang pwedeng isang pangkaso laban dito kay Sara, mababalitaan nating lahat. Hindi a-attend mga kababayan. Tapos ngayon, naglabas ng statement at ang sagot mga kababayan, walang kasiguraduhan kung pupunta siya sa 11. So asahan nyo na mga kababayan, expected na natin yan na hindi talaga sisipot etong si Sara dyan sa NBI. Ano po, kasi nga mga kababayan, paano ba naman siya makakasipot kung ganito? Eto, pakinggan nyo Wait lang. Pakinggan nyo mabuti to Paano siya sisipot mga kababayan kung ganito ba naman yung una niyang pahayag? Eto, pakinggan nyo to. Yan paano ba siya sisipot sa NBI kung ikinababahala niya mga kababayan yung mga itatanong sa kanya?
Tingnan nyo to mga kababayan ha. Ng NBI, nag-request pa si VP. Hindi na nga sumipot sa pagsabina ng NBI, nag-request pa si VP Sara Duterte na bigyan siya ng mga advanced na questions bago siya humarap sa ahensya. Nasa frontline na balitang yan, si Elaine Pulencio. Umaga pa lang, nag-abang ng NBI sa pagdating ni Vice President Sara Duterte sa kanilang tanggapan sa Pasay City. Sa nga nagkatala mga kababayan, iimbestigahan ka. Kailangan yung mga itatanong sa'yo, meron kang kopya. Sa nga nagkatala na ganun. Iimbestigahan ka, kaya ka pinapatawag, tatanungin ka, tapos gusto mo yung isasagot mo, madali. Kasi unang-una, advance na yung itatanong. Ganyan katindi mga kababayan si Sara. Diba, ipagpatuloy pa natin, hindi na nga sumipot, may gana pang manghingi ng kopya ng mga itatanong. Pero tanging abogado lang ng BC ang dumating. Pinasabina ng NBI si VP Sara para ipaliwanag ang kanyang pahayag tungkol sa planong ipapatay sina Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Liza Araneta Marcos at House Speaker Martin Romualdez. Noong Miyerkules, idinahilan ni VP Sara ang nagkataong sabay na imbitasyon ng NBI at House Committee on Good Government and Public Accountability sa Kamara raw siya dadalo. Kinabukasan niyan, nagdesisyon ng komite na i-postpone ang hearing para wala ng excuse ang bise at para siputin niya ang NBI. Pero ngayong araw, ang Kamara pa rin ang idinahilan ng bise. May urgent daw siyang aasikasuhin para pa rin sa pagdinig ng Kamara. Dagdag pa ni VP Sara, late din daw niya nalaman na postpone. Hindi nyo ba napapansin mga kababayan, pinaglalaroan na lang niya yung Kamara at saka yung NBI? Bakit mga kababayan, di ba nung pinatatawag siya sa NBI, i-cancel ng Kamara yung kanilang hearing para nga maka-attend etong si Sara. Tapos naman ngayon mga kababayan, ang gagamitin ni Sara para hindi siya umattend sa December 11, dyan sa NBI, yun naman kanya mga aasikasuhin para sa pagdalo naman niya mga kababayan sa kung ano yung magiging hearing ng Kamara. Hindi nyo ba napapansin? Yung Kamara, i-cancel na nga yung hearing nila para maka-attend siya kaso hindi siya umattend. Ngayon naman mga kababayan, nadadating naman yung araw kung saan muli siyang iniimbitahan ng NBI, hindi siya attend sa NBI and then dadahilan niya, eto namang Kamara. Kaya nga dapat mga kababayan, kung hindi man pumunta or umattend sa NBI etong si Sara, umpisahan na ang investigasyon mga kababayan. Para nang sa ganon, mapapanagot na etong si Sara. At ganon din naman sa Kamara, kung hindi pumunta si Sara, o di ipagpatuloy yung investigasyon katulad ng ginagawa ngayon ng Kamara. Ano po, so ngayon ipagpatuloy pa natin ang hearing. We are expecting the Vice President to appear at 9 o'clock. But then dumating dito ay si Attorney Sabi dito, dapat ang Supreme Court ipapa-aresto na siya. Mahirap po kasi mga kababayan kasi unang-una si Attorney Larry Gadon nga, si Secretary Larry Gadon nawawalan na ng pag-asa. Na titingnan ng Supreme Court yung ipinail na yung disbarment case laban dito kay Sara. Eto pa kaya mga kababayan matutukan ng Supreme Court. Pero sana, imbestigahan pa rin ng Supreme Court yung disbarment case nitong si Sara. Yung ipinail ni Secretary Larry Gadon. Para makita ng taong bayan na hindi po talaga sila bias gaya ng sinasabi nitong si Secretary Larry Gadon. Ano po, so ngayon ipagpatuloy pa natin. Paul Lawrence Lim with a letter requesting for a resetting. Apparently the Vice President humingi ng reschedule, humingi mga kababayan ng na i-resched yung patawag ng NBI, tapos nung na-i-resched na mga kababayan, hindi siya sigurado kung siya ay makakapunta. Alam niyo ang tawag dyan mga kababayan? Yan yung mga taong hindi maayos kausap. Hindi maayos kausap. Bakit? Nagparesked ka ng araw, ng petsa, tapos hindi mo pupuntahan yung ipinaresked mong araw. Diba mga kababayan, magulong kausap. Di lalo na yan. Pag naging presidente pa yan, kawawang kawawa talaga ang bansang Pilipinas dyan. Kasi hindi marunong gumanap sa sarili po niyang salita. Kumbaga, walang isang salita mga kababayan. Ano po, at puro kwentong barbero lang yung mga pinagsasasabi. So ngayon, ipagpatuloy pa natin. Ay late na niya nalaman na canceled ang kanyang appearance before the House Committee hearing.
So, tapos hindi na siya nakapunta dito. Sa sulat ng kampo ng bise na ipinadala sa NBI, humiling siyang i-reschedule ang imbitasyon kaugnay sa umunoy grave threats at paglabag niya sa anti-terror law. Kahit no-show na siya, meron pa siyang dalawang hiling. Una, gusto niya ng malinaw na kopya ng reklamo. Pangalawa, ay bigyan siya ng advance na posibleng itanong sa kanya. Ayon sa NBI, pinag-aaralan namin. Under normal situation, hindi talaga dapat. Sa December Di dapat wag sundin ng NBI yung request nitong si Sara. Kasi mga kababayan, tingnan nyo halos lahat ng mga kaalyado nitong si Sara, hindi ko naman o yung iba na lang, yung ibang mga kaalyado nitong si Sara, katulad nitong si Nakibulok, bago sila mag-surrender ng kanilang sarili or bago sila magpaimbestiga, marami silang mga kondisyon. Etong si Sara, mga kababayan, nakikita niyo yung pagiging bratinela. Di ba nung naando dun sila sa kamera, humihiling siya na mag-jogging. Ngayon naman, mga kababayan, dito sa NBI, humihiling siya na bigyan siya ng advance question, yung mga possible na itanong sa kanya. Di ba makikita nyo, bago siya sumipot, kailangan may hiling, kailangan may kapalit, bago siya imbestigahan. Yan ba igawain ng matinong Vice Presidente? Ako nagtatanong lang naman, gawain po ba yan ng matinong Vice Presidente? Na bago ka magpaimbestiga, bago ka matanong, kailangan may kapalit at puro luho pa, mga kababayan, para maisalba mo yung sarili mo. Diba? So ngayon, mga kababayan, doon sa mga kababayan Pilipino po natin, sana next time pagdating ng eleksyon 2028, wag na wag kayo magpapabudol dyan. Kawawa ang taong bayan. Kasi kapag ka-interest na ng mamamayan, ang nasasaklawan ni Sara, biruin nyo, marami siyang mga request bago sagutin ang tanong ng taong bayan.